magandang gabi. Becky, SGF Taiwan, love you, love you. Good evening, sir, thank you. Eduardo Aguirre, good evening, Supremo, proud SFGF member. Uy, SFGF. Oy, shout out ang SFGF, lalabas na yung logo. Malapit na lumabas yung logo. No, mag-a-advise ako yung logo. Logo. Eduardo Aguirre, thank you ha. SFGF member, keep safe Supremo. Tsaka ilalabas ng SFGF, ano yan? Sovereign Filipino Guardians of Freedom. NEP. Isa, Filipino Guerrilla. No, di ba? Filipino Guerrilla Forces at tsaka ang Sovereign Filipino Guardians of Freedom. NEP. Dalawang ano yan? Dalawang siga. Isa si Metran. Isa dito si... Hindi pa ako. Ayoko pa eh. Meron pa akong medical procedure. Operahan pa nga ako. Mag-open heart surgery siguro ko eh. Pagka nabuhay ako, pwede. Diba? Advisor lang nga ako dito eh. So, we're trying to make it a good organization. Responsive to the Filipino people. Yan. Hintayin nyo, abangan ninyo yung channel ng SFGF. Hintayin nyo. I will be vlogging about SFGF. I will be starting mga May, no? First week of May, na I will inform you kung ano yung nangyayari dito sa SFGF. Yung ganun ba? And then, you will see now and then kung ano yung improvements sa SFGF. Okay? So, thank you dun sa mga nag-invite sa akin na maging advisor, chairman ng SFGF. Thank you. At malalaman natin, bibigyan ko kayo. Kung ako kaya kong mag-isip para sa bansa natin ng 365 days of transition, siguro naman kaya kong mag-isip ng 365 days for SFGF. How to, yung great leap forward ng SFGF. So, yung mga gustong sumali kayo. Wala naman kayong voluntary yan. Yung SFGF kasi magsasaka na eh. Magdadrive ng tricycle. Joke. Malaman natin. Baka kailangan ng extra security ni Inday Sara. Nandyan ang SFGF. Diba? Nandyan. Mamili kayo. FGF, SFGF. Tapos mag-aaway, no? Mabarilan sa harap ni Ka-Inday. Walang niya. Uy, nako. Katrina Luis. Hi, sir. Good evening. Jelisa Pagi. Hello po, sir. Musta na po kayo? Heidi Gutierrez. Magandang gabi. Beth Ladringan. Hello from Zambales. Thank you, Beth. Ayaw na kitang tawagin, my love. Sabi mo kasi sa akin, mag-message ka sa evening, General, na-miss ka na namin, sir. Thank you, ha. Ano lang eh, busy. Tsaka nagpapahinga ako, wala kang tulog. Nagpapahinga. Naglalaba, ganon. House chore. Tapos, nagpapahinga. Kailangan ko mag-normalize yung BP ko eh. Masyadong mababa BP ko eh. Hindi ako supposed to be, schedule ko, 24-25, no? 26, ganon. Yun yung window ko. 24-25-26 para angiogram. Pero ayaw mag-stabilize yung BP ko. Mababa eh. Minsan nga parang bangkay na eh. 60/50 eh, no? Sobra sa inom. Ang kadoble yata, nakalimutan ko. Minum na ako. Minum ulit ako. Kaya yun, bumaba masyado. Maganda pa hindi na ako minum eh. Nagiging 18/78. This is normal, no?
Mas maganda pa yun. Jolan Calikoy. Ay, sabihin mo sa message mo ko, my love of SFGF. No. Message mo ko. Sabihin mo yung pangalan mong totoo. Para ako. Ayan, meron ulit. Nakala ko wala na. Sel Anenias. Good evening po, Sir Dado, from Laguna. Kamusta sa mga taga? Beatrice Prudente, hello po. Bobby Obtuhan, magandang gabi, may love ng SFGF. Josephine Gonzaga, good evening po, Sir Dado, shout out watching from Saudi Arabia. Kamusta sa mga taga Saudi Arabia? Si Josephine Gonzaga, taga Saudi Arabia. Moderator ka na. Thank you, Josephine. Amski, gandang gabi po, Sir, watching from Singapore. Thank you, Amski. Kamusta mga taga-Singapore? Gusto namin gayahin na Singapore. Diba? Ang ganda-ganda Singapore. Ang lit-lit lang, pero yaman-yaman ng mga ano dyan. Dapat ganyan ang Pilipinas. No? Dapat lahat ng ginto natin talagang, lahat ng resources natin, pakinabangan ng Pilipino. And every resource should benefit every Filipino citizen. Nandito yun. No? Nandyan yun. Every resource, no? Merong malaking portion pupunta dun sa kusang galing. Yung minihan ng ginto, copper, etc., coal, lahat ng mines, rare earth materials, no? Elements. So, dun pupunta malaki. Pero, pagka, parang ano ba, 75-25 muna, 75 para sa local, 25 sa federal, and then 74, 26, ganon. In a span of 10 years, bumaba na, 65, 35 na, di ba? Sa federal yung 35, 65, ano. Hinahabol lang natin yung ang laki na nawala na dito eh. Pero, ang tatargetin natin is kung ma-approve yan ng Revolutionary Council, 50-50. 50 dun sa local, 50 dun sa federal. Or pagka nanalo yung 80-20 straight, ganun na manalo. Botohan lang naman yun eh. So I will talk about how to form the Revolutionary Council, etc. Ano yung rules ng Revolutionary Council. Wala nag-iisip kasi. Or baka may nag-iisip, tahimik lang, ayaw i-share. Pero sa tingin ko, wala nag-iisip. Tingin ko. Kasi so busy yung tao, grabbing power. Hanggang dun lang. Busy yung tao, people power. Pero hanggang dun lang. Dapat tinatanong ninyo, Madam Inday, paano kung bigla ikaw na? Kaya kung hindi ka makapaghanda, sayang yung araw, tatakbo yung metro. Whereas dapat dyan, everyday, tumatakbo, meron ka nagagawa na accomplishment. Ang ganda sana kung meron ka nang nag-iisip na ngayon, meron na, nag-uusap, and then, kung sakasakali, bigla ka maging presidente, by 2028, ikaw ang presidente na, ready ka na. Pero kung kunyaring bigla ka ng presidente ngayon, dapat ready ka na ngayon. So either way, kay ngayon, with the people power, na tinanggal ng taong bayan with the declaration that Marcos is terminated. Yun yung ano ko, day zero ko. 3 araw yon. 3 araw na people power. No? Sige, sa susunod ko sabihin, ikwento ko yun. How I see it, no? Para matulin. Wala nang ano-ano, wala nang keme-keme, wala nang ek-ek. Diretso na tayo. Because we deserve a better country. We don't deserve kind of presidency. We don't deserve this kind of leadership, this kind of government, this kind of stupid politicians. We don't deserve this kind of people wandering around sa government natin. We better stop it. We better stand up and proclaim, gain back our democracy. We better implement our constitution of the people, by the people, and for the people, that these people has violated sincerely and brazenly, continuing to violate it every day.
Kinurap lahat eh. PNP corrupted eh. AFP corrupted eh. Putra ka sinaasahan mong AFP, nasa na? Apolitical. Follow the chain of command. Uphold the Constitution. Nakakaya. Kaya yung mga junior, yung mga nasilalim, gusto na magrebelde. Hintayin niyo yung taong bayan. Lumabas ang taong bayan ng armado. Lumabas din kayo. Kampihan nyo. Sumanim kayo sa taong bayan. Tapos to eh. Kaya tayo naghihirap kasi naghihintayan lahat eh. Naghihintayan lahat. Natatakot lahat eh. Yung mga politiko, kala mong gagaling, wala naman. Naghihintay din. Ang pangit dito, kayo mga leader, ang pangit, hinihintay niyo yung taong bayan ang mauna. Wrong. Huwag niyong unahin yung taong bayan ang lalabas. Kayo ang mauna. Tumayo kayo doon, sama-sama kayo. At tignan nyo kung susunod yung taong bayan sa inyo. Ginagawa nyo, gusto nyo unahin. Lahat ng rally, gusto nyo mauna taong bayan. Nandun yung taong bayan, wala naman kayo, nawawala kayo. Sino nahirapan? Taong bayan. Anong klase kayo mga leader? Lintik kayo. Wawala kayo. Magaling lang kayo sa ngak-ngak. Kunyari kayo mga leader, peke ng mga leader. Tumayo kayo doon. Kayong mag-akma kayong matang, ready kayong mamatay. Hindi iniisip nyo mahalaga kayo, yung taong bayan, hindi Ganun eh. Pagka nakita mo yung sa EDSA Shrine, doon natutulog yung tao, Mario Joseph. Kayo, natulog ba kayo ron? Mga politiko. Nakakahiya eh. Gusto nyo yung tao, mag-rally na mag-rally. Gusto nyo sila magbago. Paano magbabago yan? There's no leadership. Okay. Kaya tumayo kayo mga nag-aspire, kayo mga gusto mag-senador, tumayo kayo. Kayo gusto mag-congress, tumayo kayo. Sama-sama kayo. Hello, pare ko. Sabi ni Pinoy Survivor, tumayo daw tayo. Konsensya eh. Oo nga naman eh, kasi yung mga tao kawawa na eh. Sige, punta tayo doon ha. Tayo. Wala tayo ha. Di nandun kayo lahat. Hindi nyo naglabasan yung tao. Kasi yung tao nakita na meron ng tumatayo. Pero yung asahan ninyo yung tao na hand-to-mouth existence, magpapasada ng taxi, ng tricycle, ng jeep, papasok sa kung saan factory o kung saan call center, etc., kung saan opisina, they cannot afford to absent themselves because every day, payday is important. Okay? Every day is important. Lalahok lang ang tao pagka nakita nila one time, big time. Yan na talaga. Patay kung patay. Tatapusin na. Ang daming dumang rally pero wala nangyari. Sinayang nyo lang. Ang pagod ng tao. Kaya ako, ayoko na mag-rally. Pinasabi ko, ayoko na mag-rally. Stress. Salita ka. Mga tao, yay. And then what? Wala. Kahit anong salita, na-instigate lang yung tao. And then what? Wala. We better do something right. We better do something that we are united to do and that we understand what is the given. Milyon ay nag-rally. Milyon. All over the country. All over the world. Ano nangyari? Wala. Bakit? Bongbong Marcos is there. This government is there because of the two pillars. AFP, PNP. Hanggang nandyan yan dalawa. Hindi yan malalaglag. Hanggat yan dalawa na yan, loyal kay Bongbong, sip-sip buto, hindi malalaglag. So, ang taong bayan, dapat sunduin ang armed forces. Sunduin ang AFP tsaka PNP. At kung ayaw magpasundo, we are taking command of the armed forces. Yan.
sundan ko na yung vlog ko bukas. We're taking command of the AFP and the PNP as the sovereign Filipino people. Kung ayaw ninyo, we are disbanding you and creating a better one. Ganun kasimple. Wala nang maraming ganun. Sumama yung gusto sumama. Kung ayaw, go ahead. It's your decision. Sino ba nagpapasweldo? Sino ba ang masusunod? We, the sovereign Filipino people. Uphold the Constitution, yung bungad ng Constitution. We, the sovereign Filipino people. Preamble. Uy, kasama dito yon. Kinakailangan. Alam ng lahat yon. Preamble. Para never again tayong bastusin. Never again tayong babuyin tayo. Kasi nandun talaga sa preamble natin eh. We, the sovereign Filipino people. Imploring the aid of Almighty God. Siya lang kinikilala nating mataas. In order to build a just and humane society. Anong ginawa nyo kay Duterte? Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Sa KOJC? Anong ginawa nyo? Kalabantag. Anong ginawa nyo sa mga vlogger? Anong ginawa nyo doon kay Grijaldo? A just and humane society. Mga ina nyo. Tapos kayo yung galit pagka pinupo na kayo. In order to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Kailan pa naging ideal ng taong bayan yung pagiging bangag, yung pagdanakaw? Kailan pa naging aspiration ng taong bayan yan? Yung pagdanakaw. Mga walang nga kayo, hinayo pa kayo. Wala pa akong kalahati ng preamble. Binayolik nyo ng gusto na. At kayo, armed forces at saka PNP. Kasama kayo sa pag-violate niyan. And you are saying you are upholding the Constitution? Wow, ano naman, di ba? Kalokohan. Kaya nga, the people will rise up. All it needs is a triggering point. A tipping point. It's almost there. Dayain yung eleksyon, ha? Dayain nyo. And the people will rise up para tapusin nato. And it will be 365 days of transition. Wow! Singapore na kami. Di ba? Hindi pwedeng military junta. No. Alagay sa Constitution, civilian supremacy over the military. Nakalagay din sa Constitution, yung succession. BP Inday Sara with 32 million votes. Wala doon yung 32 million votes, pero nakalagay, siya yung Vice President. In the event ng Presidente falls down, akyat ang bituin. Akyat ang agila. No choice kayo. Kahit ayaw nyo. Kahit pangit siya. Para sa iba, pangit. Oh, para sabihin yung pangit na pangit na pangit. Oh, wala kayong magawa. Siya yung Vice Presidente. Kung yan, si Leni Robredo, may magawa kayo? Wala. Kung yan, si Tulfo, wala kayong magawa. Siya ang Vice President. Kung kunyari yung Vice President, si Paduano, si Abante, si Tulfo, o kaya si Tamba, may magawa kayo? Wala. We will install Tamba because he's the Vice President. Pero kaya anong ginagawa niya? Gusto nilang i-impeach ang Inday para pwedeng umangat siya. Para pagka nawala ang presidente, siya na ang presidente. Yun yung game plan. No. It will not happen. It will not happen. Wise kami. Wise ang taong bayan. Ina nyo. Gagamitin niyo yung pera namin para maupo kayo, mawalang niya kayo. No. You will have a people's revolution in your hands. Kitang-kita, nakikita. Kayo, tanga kayo masyado, mga bopol kayo, hindi kayo nagsisurvey, hindi kayo kumakausap, masyado kayo nandiyan busy sa palasyo nyo, dyan sa inyong mga hari-harian, little kingdom ninyo, hindi nyo nakikita. Ang nakapaligid kasi nyo, panay mga sip-sep. Pero ito, mga tao na mga common na tao, galit na galit sila. And you will have a people's revolution in your hands. And kung kayo, depende sa inyo, if you want it to be bloody, it will be bloody. If you do not go down, it will be bloody. And the armed forces, dapat ang trabaho nyo, you side with the people. Otherwise, you will be part of the problem. No?
Madali yun, di-disband lang kayo ng taong bayan. You're disbanded. Outright. The people will not care if you are all disbanded. Sorry I'm just a real talk. No, nagre-real talk lang ako. The people will not care if the whole PNP, the entire 200,000 strong PNP is disbanded. And will create a new one. Nandito yun. Panoorin nyo, abangan nyo. Para hindi ko naman mag-overtime. GM, Sir Dado, good morning. Thank you. Lagatan, Olivia, thank you. Latagaw TV, good evening, sir. From Davao City, kamusta sa Davao? Timing naman, Charmaine Labitad, good evening, Cap Dado. Thank you, Bibing. Dante Dial, musta na po, sir? Thank you. Tariray, gandang gabi. Tariray, taray-taray pa rin. Kumusta ang bakasyon mo, Okay naman, Trebal Yamasu, good evening, Cap Dado, watching from Laguna. Ay, Tariray nga pala, yung para do sa accounting nga pala nung sa piso-piso. Yung listahan niya, para matapos na yung piso-piso na yan. Yung listahan ng mga koleksyon, ano tawag doon? I-reconcile nyo nga lahat ng naging koleksyon so that ma-transfer na lahat kay attorney. Ayoko, I'm not comfortable na kung sino saan yung pera, watak-watak no? Ayusin nyo na para turn over doon kay attorney. Dapat lahat ng pera na yun na kay attorney. Siya yung lawyer, hindi naman kayo lawyer No? Siya yung lawyer, siya yung magpapiyansa, hindi naman kayo. Meron galing dito 10,000, meron dito 30,000, meron 5,000. Hindi. Dapat isa lang yun. No. Isa lang yun. Kaya, kung paki-reconcile nyo lahat kay Sese, kung sino man yung, di ba kayong dalawa yung in charge dun sa other than Satparam, no? So, i-reconcile ninyo yung listahan so that malaman kung ano yung total, no? Kay Commander Bukay, meron din daw sa kanyang, pumasok. Ewan ko magkano yun. Tapos nun, i-total nyo so that you tell me kung alin yung total. And then, yun yung malinaw. And then, ipasa lahat kay attorney. Then, I will be comfortable dun sa Then, I will decide kung isoli lahat yung pera o hindi. Di ba? Because right nung mga nagbigay yung pangalan, ibigay nyo lahat sa akin, lahat ng pangalan na nagbigay. So that, para I will know sino yung mga tumulong. Okay? So, yun, Teriray, thank you Sorry sa trabaho. Thank you trabaho lang yun. Trebal Yamasu, good evening, Cap Dado, watching from Laguna. Charlie, good evening, sir. Mabuhay po kayo at sa lahat ng SFGF. Thank you, Charlie. Worldwide, SFGF. Parang Parang ang dami ng SFGF Hazel D, good evening po, sir. Vivian Angel, good evening, Cap Dado and family. Ariel Gabitano, good evening, Sir Dado. Diosdado Bagtas, thank you. Becky FGF sa Taiwan. End times. End times. Nakakatakot. Kasi yung Pope nga that's the sign, one sign, the death of the Pope. And the one who might replace this Pope is parang red flag. And the one who might endorse the Antichrist. Yun yung mga So, okay, nawala na si Pope. So, meron niya ipapalit dyan, siyempre. So, yun yung mga things to watch for. No? The Antichrist is the one riding on a pale horse sa Revelation, sa Bible. No? Tingnan niyo yung kay Matthew. Si John yung nakakita. Siya yung nagsulat na Revelation. Si Matthew, 24 ba yun? Matthew, and then Luke, Mark, no? Iba-ibang version, pare-pare ibig sabihin, iba-ibang point of view sa gospel nila. Pero ang dito, last book of the Bible is Revelations, and
talagang ipinasok sa Bible yung revelation so that to give mankind the prerogative if you will believe or not. Believe it or not. Parang ganon. So that you be warned na something's gonna happen 7 years. That's about baka next year na yon. Kung susundin yung explanation na kung kailan namatay si Kristo, kailan siya napako sa krus, 30 AD ba o 33 AD ba? Magdagdag kan 20 ng 2,000 years, so 2030 or 2033. Minus ka ng 7 years pabalik, 2030, 2023. Hindi naman siguro yun, ano? Kasi, wala eh. So, baka 2033 minus 7, 2026, question mark. Nobody knows the exact day, the exact time, the exact year. What we can do is just analyze logically, based on what we have. Ang sabi, when Christ opened the first seal, nakaselyado, kandila, tapos nakadikit na ganyan, 7 selyo, 7 seals, do sa scroll. Do sa scroll. Who is here, who is worthy to open the scroll? Ano yung laman ng scroll? The wrath of God, yung parusa ng mundo. So, sino dito? Wala, tahimik, do sa hall, doon sa ano nila, sa lobby ng langit, no? O kaya sa conference center, nandun sila. Tapos doon biglang wala eh. Tapos may sumigaw. Nandito na! Yung tupa, the lamb. O, yay! May bago'y sugat. Bago pa yung sugat. Parang dinala si John, yung apostle who was about 90 years old, nung pinakita sa kanya yung vision, parang sariwang-sariwa pa si Kristo, kakapanik lang ng langit from the rebirth. Ano tawag doon? From the resurrection. So, sariwa pa, kita niya yung sugat, sariwa pa. Binuksan niya ngayon ni Kristo, inuwan niya yung scroll, binuksan niya. And lo, behold, I saw, when the first seal was opened, mas tinanggal niya, a white horse, a pale horse na may nakasakay with a crown. May bow siya, bow. Walang pana. Ayun. So, ang interpretation ng mga ano doon is, siya yung Antichrist. And then, bibring about siya ng peace. Kasi, may corona siya, and then meron siyang bow. Na, he will forge a peace agreement. Yun yung interpretation nila. Peace agreement, buong mundo. So, everything will be peacetime. Yay! Peacetime. Which will cause Israel to lay down its guard. Kasi nga, peacetime na eh. Wala nang ano. Pero yung second seal ng binuksan, warrior, yun ang mabas, na red horse. Hindi yung ininom. Red horse na nakasakay, and then he was with the word, no? He was given the power to take away peace on earth. So talagang warrior. Yan, magkaroon na ng gera. So yun yung World War III na. So sunod-sunod yan, and then magkakaroon yung pangatlong rider, 4 horsemen of the apocalypse. Yung pangatlo, he will bring in pestilence, no? Yan ay mga plague, mga gutom-gutom na yan, sakit, etc. Ika-4, yun yung si kamatayan. I-claim niya 50% of the population. 50%. Oh. Kalahati, 4 billion. Dami nun. 4 billion. Kung kandidato tayo sa mga matay, no? 4 billion, 8 billion eh. 4 billion kalahati. Ay, nako. 4 pa lang 'yon na na selyo. Yung panglima, parang makikita yung yung mga namatay. Nandun lang. Kailan pa? Ay, tayo lang kayo, malapit na.
Para yung nadidinig kayo kay Bukay, ano. Hintay lang kayo, malapit na, malapit na. malapit na. Hintay lang kayo, malapit na. Ayun, nakita ni Jan. Kasi dati walang tao. Ngayon, biglang dumami tao. Dami. So, because of the mga pangyayari. Yan. And then, yung ika-anim na selyo, nawala yung ano, there was darkness, blah, blah, blah. Yun na yan. Parang may tumama yata na asteroid. Tapos nun, ikapito, yun na yung mga anghel. Tapos nagano na ng trumpet. So binuksan na yung scroll, nandoon na yung punishment. Nandoon yung 1/3 ng tubig na contaminate, pumait, etc., etc. 1/3 lang muna eh. And then yung huling-huli, yung mga 7 trumpets pa lang yun eh. Sumunod yung vials. Pagka yung vials na, wala na talaga. Gewang-gewang na mundo nun. Nakakatakot. So kung titignan mo scientifically, it could be a planetary it could be a tawag doon, astronomical event na may planet killer na tatama sa atin. Monitor yung mga near earth na collisions, monitor na NASA. Ang masama niyan, pagka nawala ang Amerika. Kasi nawawala yung Amerika sa revelations eh. Pagka nawala yung Amerika, wala yung NASA, walang mag-monitor ng mga collisions, asteroid, etc., etc. At saka pwedeng yung asteroid papunta sa planeta natin, gaganyan lang, gigilid lang, no? Ganyan lang ang mangyayari. Mamaya may tumama sa kanya, gumanon, pum, di nalihis o sakto. So it can happen anytime. Parang Holland ba? Mag-Holland ng langit. Puk! May pato siya. Puk! Tatamaan ngayon yung asteroid ng pato. Pum! Gaganon, lilis na. Tama na sa mundo. It can happen anytime. So, that's why, Madam President, you read the Bible, hopefully, you contemplate, you talk to the church, lahat ng and then, at least, you know what we are up against, what the people of this country is up against. We're not prepared. We're not prepared. So, yun muna. Pagandaan natin. Yun muna. Yeah.